ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ninyo ang inyong katabi. Merry Christmas and a Happy New Year. Ayan, sabihin mo rin, salamat, nandito ka pa din. Ayan. Salamat sa Diyos, nandito pa rin tayo, hindi kayo na high blood dahil puro matatabang pagkain ang ating kinain sa mga nagdaang araw. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin na ito ng panibagong taon, ang ating simbahan ay pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Kaya naman, ang January 1 ay hindi lamang patungkol sa paglipat ng taon. Ito'y patungkol kay Maria bilang Ina ng Diyos. At ano ba ang significance ng title na Maria, Ina ng Diyos? Hindi nito pinapakita na si Maria ay Diyos. Bagkus pinapakita nito sa atin na ang kaniyang anak na si Jesus ay Diyos simula at sa wakas. Na si Jesus ay Diyos nang siya ay ipinaglihi hanggang ngayon. Na ang Diyos na ang batang isinilang ni Maria ay Diyos na kapiling natin. Kumbaga, hindi siya para bang 100, hindi siya yung 50-50. Bagkus si Jesus ay 100% na tao at 100% na Diyos. Kaya naman, ang title ni Maria bilang Ina ng Diyos ay hindi lamang patungkol sa kaniyang sarili. Ito'y patungkol sa pagtatanggol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. At alam naman natin na marami sa atin o marami sa ating mga kapatid ang hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kaya naman ang kapistahang ito ay pagpapakita sa kanila na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi lang pwedeng tao. Dahil kung tao lamang si Jesus, paano niya tayo ililigtas? Si Jesus ay Diyos, kaya niya nagawang iligtas tayong lahat. Kaya naman, kung si Jesus ay Diyos, inaasahan sa atin na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng matibay na pananampalataya at paniniwala sa Kanya. Subalit mga kapatid, alam din natin kapag bagong taon, nahahati ang ating paniniwala kay Jesus. Bakit? Naniniwala kasi sa swerte. Ayan. Maglalagay ng mga prutas. Bilog-bilog, 13. Kakain ng grapes sa ilalim ng table para magka-love life. Maglalagay ng bigas na may pera. Pero yung iba, bigas na lang kasi wala ng pera. Marami tayong mga pinaniniwalaan na para bang sasabihin natin na kapag ginawa natin ito, makakamit natin ang ating pangarap o magiging swerte ang ating buhay. Pero mga kapatid, sasabihin din ng iba sa atin, wala namang mawawala kapag naniwala tayo doon. Merong nawawala. At ano yung nawawala? Ang iyong paniniwala. Kapag nagtiwala lamang tayo sa swerte, kapag inasa mo na ang buhay mo sa swerte, nawawala ang iyong lubos na pagtitiwala sa Diyos. Dahil ang isang tunay na Kristiyano ay hindi naniniwala sa swerte. Ang isang tunay na Kristiyano ay naniniwala sa biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay kusang loob niyang ibibigay sa atin kahit hindi ka karapat-dapat. Kasi sa swerte, kailangan may gawin ka. And you think you deserve to receive yung mga bagay na hinihiling mo dahil ginawa mo ito. Pero ang biyaya ng Diyos, kahit hindi mo deserve, ibibigay niya ito sa iyo dahil alam niyang kailangan mo ito. Kaya naman, paano ba natin matatanggap ang biyaya ng Diyos na ito? Tularan natin si Maria. Ano ang kanyang ginawa? Sumuko sa kalooban ng Ama. Lubos na nagtiwala, ipinagkatiwala ang lahat, nanalig at nanampalataya sa Kanya. Kaya naman mga kapatid, ang key para matupad ang inyong mga panalangin, magtiwala ka sa Diyos. Hindi sa swerte. Pero mga kapatid, ito rin ang tandaan natin. Ang pananampalataya ay hindi lamang patungkol sa biyaya.
Ang pananampalataya ay patungkol sa pagtitiwala na kahit hindi ibigay ng Diyos ang kahilingan mo ngayon, may magandang bagay na pwedeng gawin ang Diyos sa iyo. Dahil kapag hinayaan mo ang Diyos ang kumilos sa iyong buhay, higit pa sa biyayang inaasam mo, ang kaya niyang ibigay sa iyo. Amen? Kaya naman mga kapatid, sa pagharap natin sa panibagong taon na ito, harapin natin ito ng may mas matibay na pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Huwag ninyong hayaang hatiin ang inyong paniniwala sa pamagitan ng mga swerte-swerte sa ating buhay. Walang swerte sa buhay natin. Ang tanging meron tayo sa buhay, biyaya ng Diyos na kaya niyang ibigay sa iyo. Kaya naman sa pagharap natin sa panibagong taon, harapin natin ito ng may paniniwala sa Diyos. Harapin natin ito na kasama ang Diyos dahil ang lahat naman ng biyaya ay nagmumula sa Diyos. Mga kapatid, ang nagtaguyod sa iyo para malampasan mo ang nakaraang taon ay ang Diyos. Nakayanan mo lahat. Hindi man naging soft sailing ang buhay mo, pero tingnan mo, nandito ka pa rin hanggang ngayon. Dahil pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ipinakita ng Diyos sa iyo ang biyaya niya sa iyo. Kaya sana sa panibagong taon na ito, isama mo si Lord sa New Year resolution mo. Bago ka mag-diet, bago ka magpapayat, bago ka magsinungaling sa sarili mo, dahil may mga New Year resolution ka na hindi mo naman matutupad talaga, hayaan mong isama mo ang Panginoon sa susunod na taon na ito at makakaasa ka kapatid. Higit pa sa biyayang inaasam mo, ang kaya niyang ibigay sa iyo kung tatanggapin mo siya sa buhay mo. Mga kapatid, pananampalataya, hindi dahil sa biyaya, pananampalatayang nagtitiwala. Nagtitiwala na kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na tila imposible. Nagtitiwala na ibibigay ng Diyos sa atin ang mga bagay na ating kinakailangan. Hindi man ito sa ating pamamaraan, hindi man ito sa pamamaraan na parang iniisip natin na ganito ang mangyayari, pero ibibigay sa ito ng Diyos sa panahong nakalaan para sa iyo. Kaya naman mga kapatid, sa pagharap ng bagong taon, isama mo si Lord at panigurado, magiging masaya, masagana, mapayapa, magalak ang bagong taon na haharapin mo. Kaya naman mga kapatid, muli, isang maligayang Pasko at mabiyayang bagong taon sa inyong lahat. Amen.